classmates, pasok na sa classroom. Ngayong episode ng The Dean's List, pag-uusapan natin ang 3-day peace rally na nagsimula sa surprise na pagpaparalisa ng EDSA at natapos sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Panawagan ng peace rally na tutulan ng umano'y selective justice at political persecution, lalo na sa mga isyong kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta. Pero sa gitna ng laki ng pagtitipon, nananatili ang tanong, ang panawagan ba ay para sa hustisya o para umiwas sa pananagutan? Ngayong episode, sasalang sa graded recitation natin sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. Aabangan din natin ang assignment sa atin ng ating mga dekano para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito ang The Dean's List. Oras na para sa graded recitation, ang segment kung saan hindi lang natin tinatanong kung ano ang sinabi, kundi kung ano ba ang ibig sabihin, ano ang epekto at ano ang resibo. Unang tatawagin natin sa recitation si Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa mga ulat, ang INC rally ay iniuugnay sa suporta sa kanya at sa panawagan laban sa selective justice. Sabi ni Senator Marcoleta na ang napipinto niyang kasong plunder ay may kinalaman sa pagtatakip sa flood control scandal. Ano po ba ang masasabi natin dito ating mga teams? Salamat, Cheska, sa napaka-importante ng tanong mo. Katulad ng mga nabanggit natin yung nakaraan, itong kaso ni Senator Marcoleta ay separate doon sa usapin ng flood control. Hindi naman porkit pinaharap ng ating pamahalaan, particular ng ombudsman, yung kaso ni Senator Marcoleta, ay kinakalimutan na itong usapin ng flood control. So, dapat pa-appreciate natin yung diferensyang ito. And of course, sabi nga ng ilang mga abogado, galing na rin sa sariling bibig yung mga statement na sinabi ni Senator Marcoleta na siya ay nakatangka ng 75 million na so-called donation during the time na siya ay kasalukuyang kongresista pa at hindi pa senator. At yan yung kanyang naging panindigan when he answered yung complaint na na-file sa kanya sa COMELEC. So, ibig sabihin nito, importante na hindi ito zero-sum game na porque hinarap natin ang issue ng plunder, eh kakalimutan natin ang flood control issue. Kaya ang nakakalimutan dito ay nahalo minsan yung usapin nga ng religion dun sa pananagutan natin sa batas. So, dapat maging maliwanag sa atin na ito ay hiwalay o separate na mga usapin. Salamat, Cheska, for your question. Dadagdagan ko lang yung binanggit ni Dean Gary. I think ang pinakamalaking problema ni Senator Marcoleta ngayon ay ang sarili niya. Kasi itong mga nangyayari sa kanya ngayon, tawag natin dyan self-inflicted. Ika nga, dahil wala namang ibang pinanggalingan yung mga kaso na final ng ombudsman sa kanya, kundi sarili niya rin bibig. Number one, sinabi niya dun sa kanilang show na in very colorful language pa, in a very, parang nagkukwentuhang to na nakatanggap ako talaga na ganito. Ang tanging request lang nila, wag silang pakalanan. So, it has all the identifying marks of plunder. Parang inuudyokan mo yung gobyerno na kasuhan ka. Perhaps, in hindsight, hindi niya naisip na maaari niyang manusutan yung election case na final sa kanya, pero it would lead to worse problems for him. Kasi nga, nanusutan ko nga yung election offense na maaaring isang palaban sa'yo o isinampa laban sa'yo, pero dali ka naman sa blunder. And it's very clear, no? I think yung kaso hinahanap ni Senator Marcoleta, pilit nilang inililihis yung or kino-corner yung issue na hindi naman public funds, ika nga, dahil galing daw sa mga private donations. But alam na natin yan ang dami, even yung mga dating nakasuhan ng plunder, some of them have in fact been charged with plunder, hindi dahil sa paggasta ng mga government funds, kung hindi similar dito sa nangyayari kay Senator Marcoleta. At ano yun? Yung tatanggap ka ng salapi nang hindi mo pinaghirapan dahil ang kapalit nito ay impluensya. Siya mismo nagsabi noon, dahil siya ay congressman, may mga humingi sa kanya ng tulong, at dahil doon, may utang na siya doon sa mga nag-donate sa kanya. Ano bang klaseng definition na hahanapin mo dyan? Wala na tayong pag-uusapan pa dyan, hindi talaga meron dito basihan para mag-file
ng kasong plantel. Yun. So, thank you, Cheska. Alright, thank you, Cheska, para dun sa tanong na yan. No? Yung sinabi ng dalawang dekano natin ay maliwanag na maliwanag, no? Nanggaling sa sariling bibig ni Senator Marcoleta itong kasong kanyang kinakaharap. At the same time, kailangan din unawain ng mga kababayan natin yung krimen ng plunder. No? Maliwanag yung pagkaka-explain ni Dean Ed, no, tungkol dito na hindi lang ito public funds but pwede rin itong mga gifts, no, na inappropriate na tinatanggap ng isang public official. Ngayon, sa aking komentaryo naman, kailangan lang sigurong maging harapin ni Senator Marcoleta itong mga akusasyon na ito. Nakakapagtaka nga para sa akin, no, bilang isang abogado, hindi na niya dapat binabaligtad yung mga kasi maliwanag naman yung krimen ng plunder, no. At the same time, kailangan ding maging mapanuri ng ating mga kababayan dahil sa dami ng mga kwento dito na lumulutang. Ang intensyon nga ay talagang magpalituhin o guluhin ang pagkaunawa ng ating mga kababayan. Hindi po ito paglilihis dun sa nangyayaring prosecution o pag-uusig dito sa flood control. Na bagkus, ito lamang ay isang pamamaraan na para mas yung tinatawag na i-account natin, yung i-exact yung accountability sa ating mga public officials, lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon na sobrang obvious ng krimen, nanggaling na mismo doon sa gumawa ng krimen. At hindi naman ito yung tinanggi. Kaya marapat lang na aksyonan kagad ito ng ombudsman. Tawagin naman po natin si Senator Robin Padilla. Matapos ang usap-usapan tungkol sa umunoy pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na umiwas o makatakas. Depensa ni Senator Padilla, wala raw siyang tinulungan tumakas dahil naglalakad lang daw sila. Ano po ba ang masasabi natin dito, Deans? Salamat, Cheska, sa pag-bring up ng usapin na yan, na ang ko lang, huwag naman sanang gawin pwede ko bang sabihin yung parang ginagawa naman kaming tanga ng ating kagalang-galang na senador, na obvious naman yung nakita natin sa television kung ano talaga yung nangyari dyan sa Senado, na deliberate talaga yung pagtakas ni Senator De La Rosa at ito'y hindi niya magagawa kung walang tulong galing dun sa kanyang mga kasama. Isa na nga dyan si Senator Robin Hood Padilla. Pero sa akin na lang, siguro, harapin na lang niya yung contempt case na pinahil sa kanya. Ang hirap dito, ginagamit pa yung ganitong mga kwento para linlangin at sometimes i-agitate yung ating mga kababayan. Na again, part ng disinformation ito. Kaya again, mga kababayan, kita-kita naman natin yung katotohanan dito at para kay Senator Padilla, harapin mula lang sana yung kasong ipa-file sa iyo na obstruction of justice. Sa akin, dalawang bagay ang gusto kong puntuhan. Number one, mukhang mali yung binabasang script ni Senator Robin, kasi hindi yan naaayon sa mga takda ng direktor. Ang sabi ng direktor, samahan mo doon para makatakas kayo so that you'll make a great escape. Ngayon, yung sinasabi niya na naglakad-lakad naman daw sila, parang tagimas yata din sa good written script. So, ano yung kabaliktaran doon? So, it's a bad written script. Yun yung tingin ko. Pangalawa, kung sumunod man sa script, ang pangit ng acting. Kasi, tama yung sabi ni Doc Sherwin, hindi naman siguro mga low IQ yung mga kausap mo para sabihin na hindi ito pagtakas at naglakad lang naman. Kung minsan, the greatest escapes of all are those that are not done in rush. Diba? Ibig sabihin yung kailangan ba, kahit palaging tatakbo ka, meron kang hinahabol, siguro sa pelikula, pero sa totoong buhay, yung mga pinakamagagalit na pagtakas ay yung mga ginagawa silently. At exactly ganun yung ginawa nila. Titignan mo din yung circumstances. Anong oras nangyari yun? Madaling araw. Is it still part of the ordinary way of thinking of every individual? Nagagawin mo yun na merong isang term na perhaps magandang gamitin dito para i-describe yung pangyayari. Surreptitiously. Ganon yung nangyari doon. Like a thief in the night. Daan-daan umalis, naglakad. Natural, kung tatakbo ka doon, edi it will catch the attention of many people. Edi hindi matutupad yung plano mo pagtaka. So, medyo,
babanggitin ko ulit yung sinabi ni Doc Sherwin. Medyo irrespeto naman ng konti yung mga taong bayan at hindi naman tayo mga tanga para sabihin ito ay, hindi pagtakas. Kasi obvious naman na pagtakas yan at nakita naman natin lahat yung CCTV para patunayan yun. Buti na lang, Cheska, alam mo, ang paborito namin yan, action star ay si Fernando Fortunio. No? Malayong Pa din niya. Kasi muna, hindi niya gagawin ng isang bad script na hindi pagpapasya sa kanyang pelikula at hindi ito pwede ma-qualify sa mga award-giving bodies sa Philippines like it. Pamas, stars of Argentina. So, sana nakaka-relate dito, no? Mas focus pa natin po Junior dahil sa totoo lang, nakakaya kasi natin kami pagigyan, no? Nawawala yung salitang honorable. Dahil sa totoo lang, kahit kayo ay lumakad, tumalon, sumayaw, lumipad, o even lumamoy dyan sa Manila Bay, kasama sa Central Bato, mali ang ginawa nyo, na tinakasan nyo ang accountability ni Central Bato na harapin ng ICC. And at the same time, maliwanag, accomplish siya doon. So, therefore, meron talaga obstruction of justice. So, kailangan ko harapin ito. Dahil mali ang tinuturo nito na yung mga simpleng may mga kasalanan ay inaagor natin. No? Kay Fernando po Jr., ayaw niya yan. At isasama ko siya bagay pakulong yung mga tao may kasalanan. So, buti na talaga, kinalasyon natin si FPJ, no? Kaya, na-appreciate natin na ligyan itong mga action star. Hindi ka tulad ni Senator Robin Hood Padilla, no? Nakakahiya. Bigil na po kayo. Senator Robin Hood Padilla sa ganitong paliwanag. May dagdag ko lang din ni Dinen. Yung nagnanakaw nga ng isang latang sardinas Di ba? Diretso ka agad sa kalaboso yan pagka nahuli. Ito, Senador ng Bayan, may warrant of arrest yung kanyang kasama. Inescortan pa niya palabas, no? Di Senado. Na nakikita niyo yung disparity ng paggano ng justisya. Kaya dapat lang talaga na makasuhan ito si Senator Perfect. Lalo umiinit ang sitwasyong politikal habang papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang inyong pabaon na homework sa mga classmates natin, lalo na sa mga Gen Zenials? Napakagandang tanong yan na Cheska, no? Dahil alam natin na ngayong Lunes magsisimula na yung impeachment trial ni Vice President Sara. Sa punto ko, ang dapat nating tignan dito palagi is ebidensya. Kung ang takbo ng ebidensya ay walang kasalanan si Vice President Sara, kahit na ayaw natin sa kanya, kailangan natin ibigay sa kanya yung deserve niya na akita. Subalit, kung ang turo naman ng ebidensya, ang takda ng ebidensya ay siya ay nagkasala, kahit na tayo sunugin man mga kamuy Duterte, dapat harapin natin yung katotohanan na the Vice President is not fit to continue in public service. No? So, ebidensya lamang ang dapat nating pagbasihan. At bilang assignment sa inyong mga classmates, ang gusto kong ibigay sa inyong homework ay ganito. Magkakaroon ng dalawang partido sa impeachment case, yung prosecution at saka yung depensa. Pare-parehas ng mga magagaling na abogado, makikita natin dyan. Magkakaroon ng mga talakayan, magkakaroon ng tagisan ng galing. Pero bilang isang ordinaryong mamamayan na mga mag-aaral, ang advice ko sa inyo ganito, tignan lang ninyo. Isang pamantayan na dapat ninyong gamitin. Doon sa dalawang partido na yon, sino yung maninindigan para sa katotohanan, sino yung mag-expose ng katotohanan, at anong partido yung gagawin lahat ng paraan para itago yung katotohanan. Yung pamantayan na yon, sa tingin ko, ang dapat natin gawing basihan para kung sino ang dapat natin panigan. Yung bang prosecution o yung depensa. So, again, sa dulo nito, ang importante, duty natin sa ating mga sarili, duty natin sa bayan, at duty natin sa lumikha sa atin, ano ang katotohanan at doon tayo dapat. Thank you. Cheska, at sa yung mga classmates, gusto kong i-assign sa inyo, yung darating na impeachment. Yan ang sinabi ni Dean Ed, nabantayan natin, prosecution, bantayan natin yung defense. Ako, bantayan natin yung mga senador. Kasi sila yung mag-function. Tingnan natin ngayon, what will be their behaviors? Napangamin ko yan. Ilan ba yan talaga ang seryoso ng rekinig?
sa proseso. Ilan dito ang mag-aaral para sa mga posibleng katanungan na ipapatuloy nila both sa prosecution, sa depensa. Ilan dyan ang mag-take down notes? Ilan dito yung talagang naging pagtagala? Kasi this is a very serious matter. Hindi ito sa ordinaryong session ng Senado. They were now be transformed into an impeachment court at itong kapangyarihan ito ay very exclusive sa kanila. So importante sa ating mga estudyante na tingnan ano ang magiging conduct. What will be the behavior, what will be the manifestations, as well as the reactions of our sitting central judges in this very historical impeachment case of the Vice President. Assignment yan, magkakalimutan. Ako naman, Cheska, ang siguro, no, again, all of the above, ako dun sa sinabi ng dalawa natin dekano, ang gaganda ng kanilang mga sinabing assignment. No? Ako lang paalala sa ating mga kabataan, ano? Parte tayo ng pagsusulat ng kasaysayan. No? You're part of history now. No? Nakikita ninyo na first time ito, no? may impeachment proceedings against the Vice President. No? And para maging parte kayo niya, makilahok kayo dun sa proseso. No? Narinig nyo na sa dalawang dekano natin na kailangan maging mapanuri kayo, kailangan maging participative kayo, no? Tingnan ninyo kung sino ba yung partidos na nagbubukas ng mga informasyon, nagbibigay ng tamang informasyon, at sino ba yung gustong itago, no? Kanina nakikinig ako ng radio, no? May isang radio commentator na sinasabi niya, ang hirap naman interviewin nung defense attorneys, no, yung panig ng Vice President, no? Siguro ngayon kailangan, no, we hold into account all of these people, no? Even yung prosecution, mas mataas na bara yung kailangan natin ingin at kailangan maramdaman ito nung bawat panig, no, yung boses ng mga tao. Yun lamang. At bantayan ninyo ang proseso. Bago pa makalimutan, para mas maganda tayo pagkabantay, sumali kayo sa Bantay Senado. Intensina, sa kanilang Bantay Senado Facebook page, please follow and share that page at maging aktibo. I think there also may volunteer na rin doon for information. So please join them. Importante talaga na bantayan natin ang ilang Senado. So Bantay Senado tayo, mga students. Ngayong linggo, nakita natin na sa politika, hindi sapat ang lakas ng sigaw, dami ng tao o galing sa palusot. Ang tunay na sukutan ay resibo, katotohanan at pananagutan. Sa susunod na linggo, magsisimula ang mas mabigat na aralin, ang impeachment trial ng VP Sara Duterte. Kaya hanggang sa susunod na klase, magbasa tayo, magtanong at magbantay. Dahil sa demokrasya, walang exempted sa recitation. Hindi senador, hindi opisyal, at lalong hindi ang taong bayan. Muli, ako po si DJ Cheska at ito ang The Dean's List. For now, class dismissed.